Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 301. Target, Green Source Giant. Ang isang Strength Realm Warrior ay madaling makitungo sa 100 Late Heavenly Core Warrior. Kung makakalusot siya sa Strength Realm, maaaring madami na niya ang buong Heavenly Water Continent. Subukan muna natin. Medyo kakaiba itong Green Source Giant, tingnan muna natin. Kung hindi natuloy, pag-usapan natin ni Mayor. Sabi ni Xing Shuohai. Tumango ang lahat, pagkatapos ay bumalik na sila sa kani-kanilang kwarto. Para kay Yezuan, dinala niya sina Zhou Yan at Lin Shi sa gilid. Supreme Elder, hindi mo na kailangang sumali sa pagkakataong ito. Kunin mo lang itong mga inner core at bumalik. Naglabas si Yezuan ng storage ring. Tiningnan ito ni Zhou Yan, at halos mamatay na siya sa takot. Itong mga panloob na core, gusto mong ibigay silang lahat sa Soaring Heaven Mansion. Siyempre hindi libre, Supreme Elder, alam mo ang ibig kong sabihin. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay sa isang kahabag-habag na paraan. You little bastard, name a price. Galit na saway ni Zhou Yan. Si Yezuan ay talagang nagtakda ng presyo matagal na ang nakalipas. Kung direkta niyang nilunok ang mga panloob na core, ang halaga ay magiging masyadong mababa. Kung kinuha niya ang mga ito, maaari siyang makakuha ng doble o triple ang presyo. Mayroon pa rin siyang nascent Heavenly Core Inner Core, at iyon ay nagkakahalaga ng malaking pera. Supreme Elder, ilang kristal na bato ang mayroon ka? Tanong ni Yezuan sa mahinang boses. Ito. Binigyan kami ni Wenyu ng kabuoang 100 milyong mataas na ranggo na mga kristal na bato. Sumagot din si Zhou Yan sa mahinang boses. 10,000. Nagulat din si Yezuan. Ang storage ring ni Young Master Yang Ling ay may halaga lamang na 10 milyong mataas na ranggo na mga kristal na bato, at ang alkalde ng Guangjin City ay may halaga na 15 milyong mataas na ranggo na mga kristal na bato. Gayunpaman, ang storage ring ni Zhou Yan ay mayroong 100 milyong mataas na ranggo na mga kristal na bato. Ito ay higit pa sa pinagsama-samang lahat ng mga mansyon ng alkalde sa lalawigan ng Zong. Sa napakaraming mataas na ranggo na mga kristal na bato, hindi ba nag-aalala si Zhou Yan na bigla siyang mamatay at hayaang samantalahin siya ng iba? Supreme Elder, ilan ang mayroon ka? Tanong muli ni Yezuan. 80 million, you little brat. With so many high-ranked crystal stones, kapag may nabalitaan, tiyak na mawawasak ang Soaring Heaven Mansion. Ano ang gagawin mo sa kanila? Tanong ni Zhou Yan sa mahinang boses. 80 million. Sige, 80 million ito. Kukunin ko ang lahat ng inner cores na ito. Mayroon ding ilang 10,000 ng pinong inner cores. Napahajijek si Yezuan at sinabing, Grand Elder, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Naglilinang ako ng isang espesyal na kasanayan, at kailangan kong umasa sa mga kristal na bato upang madagdagan ang aking paglilinang. Sa tingin mo paano pa ako nakalusot sa Profound Earth Core Realm? Ano, nakalusot ka na sa Profound Earth Core Realm? Maingat na naramdaman ito ni Lin Shi, ngunit wala siyang mahanap. Inalis ni Yezuan ang concealment pearl sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Lin Shi at Zhou Yan na siya nga ay nasa Profound Earth Core Realm. Napaka-espesyal ng teknik na ito. Gumastos na ako ng hindi mabilang na mga kristal para makalusot hanggang sa puntong ito, dahan-dahang sabi ni Yezuan. Kahit na hindi niya masabi kahit kanino ang tungkol sa Devo Uling System, maaari siyang gumawa ng dahilan para sa kanyang sarili. Kung gayon, maaari mo bang, tanong ni Zhou Yan. Umiling si Yezuan, hindi, marami pa akong kailangan. Bagamat hindi ako makalusot, maaari ko pa ring dagdagan ang aking lakas. Laking gulat ni Zhou Yan at Lin Shi kaya gusto nilang magpatira pa sa lupa. Nagkatinginan sila, at sa huli, bawat isa ay kumuha ng 40 milyong kristal na bato. Isang kabuoang 80 milyong kristal na bato. Grand Elder, kunin mo itong inner cores at bumalik sa Soaring Heaven Mansion. Pagkatapos ng transaksyon, sinabi ni Yezuan, sige, ingat ka. Tumango si Zhou Yan. Pareho silang mas mahina kaysa kay Xing Yu, na nasa parehong antas ng cultivation. Maaaring wala silang gaanong pakinabang dito. O tama, Sui Jing at ang iba pa, biglang sabi ni Yezuan.
Umiling si Joyan, hindi, nang lumabas kami, pareho pa rin silang nasa ganoong estado. At saka, nakalusot na sila sa Profound Earth Core Realm. Huwag kang mag-alala, binabantayan sila ni Wenyu, walang mangyayari sa kanila. Panipi, Profound Earth Core Realm ha. Natawa si Yezuan sa kanyang sarili. Napakalaki ng ginastos niya upang makapasok sa Profound Earth Core Realm, ngunit sina Song Suijing at Judge Song ay nakalusot mula sa Initial Mortal Core Realm hanggang sa Profound Earth Core Realm. Isa itong malaking dagok sa kanyang puso. Ngunit, si Song Suijing ang kanyang nobya, at si Judge Song ay ang kanyang bayaw. Ang mas mabilis na pagbuti ng dalawa sa kanila, mas magiging masaya siya. Mukhang makakalusot ako sa Heavenly Core Realm, hindi ako mahuhuli. Biglang naramdaman ni Yezuan ang paglakas ng enerhiya sa kanyang puso. Hindi siya matatalo ng nobya niya. Sa huli, nagpa siya sina Mo Ziyun at Yi Tian lang na umalis din. Pagkatapos noon, dinala nila sina Lin Zuir at Joyan pabalik sa Soaring Heaven Mansion. Ang susunod na haharapin ni Yezuan at ng kanyang grupo ay isang Profound Earth Core Zuan Beast, at mayroon itong kamanghamanghang defensive strength. Sa makatuwid, ang mga Profound Earth Core Warriors na ito ay makakapanood lamang mula sa gilid. Kung tutuusin, walang paraan na makalusot sila sa depensa nito. Little brother Ye, ready ka na ba? Sa sandaling ito, lumakad si Xing Shuhai. Oo, pwede tayong umalis kahit anong oras. Tumango si Yezuan. Ang bilis ng kanyang paggaling ay kamangha-mangha, at sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, hindi na niya kailangang magpahinga. Sa mga tuntunin ng Core Essence, mayroon siyang mga pills na nagkakahalaga ng ilang Core Energy Crystals, kaya hindi na rin niya kailangang magpahinga. Kung ganun, tara na. Seryosong sabi ni Xing Shuhai. 6 na lalaki lang ang haamon sa Green Source Giant. Maliban kina Xing Shuhai at Yezuan, mayroon ding 4 pang Heavenly Core Warriors, si Xing Yu. Nagsama-sama silang 6 at tumalon pababa mula sa bangin. Pagkatapos noon, nagsimula silang maniningil patungo sa Green Source Giant. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lumang lugar ng Heavenly Yuan Sect, na nawasak ng hindi na makilala. Natatakot ako na ang Green Source Giant na ito ay may digestive disorder dahil nilamon nito ang Celestial Bluestone na iyon. Kaya naman patuloy itong nagbubuga ng mas maliliit na higanti. Tumingin si Xing Shuhai sa Green Source Giant na mahigit 40 metro ang taas kahit na nakaupo ito sa lupa. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip ni Yezuan. Ang dahilan kung bakit hindi gumalaw ang Green Source Giant ay marahil dahil ito ay natutunaw. Sa makatuwid, ang mobility ng Green Source Giant na ito ay mas mahina kaysa dati. Ngunit, hindi nila mabitawan ang kanilang pagbabantay dahil lamang dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Profound Earth Core Zuan Beast. Kapag bumangon ito, atakihin niyo ang dantian nito. Aakitin ko ang atensyon nito. Sabi ni Xing Shuhai. Oo. Sumagot si Xing Yu at ang iba pang mga lalaki. Tumango rin si Yezuan. Sa ngayon, hindi bababa sa 4 hanggang 5 kilometro ang layo nila mula sa Green Source Giant. Para sa kanila, aabutin lamang sila ng 1 dosenang segundo upang maabot ito. Naghanda ang 6 na lalaki, pagkatapos ay sumunod sila sa likod ni Xing Shuhai at sumugod patungo sa Green Source Giant. Inilabas ni Yezuan ang kanyang high-ranked earth weapon bow. Kapag nakaharap ang isang Zuan Beast na tulad nito, mas kapaki-pakinabang ang busog. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa harap ng Green Source Giant. Pumunta ka, malakas na sigaw ni Xing Shuhai. Agad niyang pinabilis ang kanyang bilis at nakarating sa paanan ng Green Source Giant. Iniwagayway niya ang kanyang longsword at nagpakawala ng malakas na slash patungo sa mga paa ng Green Source Giant. Bitik. Isang malutong na tunog ang narinig, at ang sinag ng espada ay nabasag sa isang iglap. Gayunpaman, ang Green Source Giant ay hindi nasaktan. Nagulat si Xing Shuhai. Ang longsword sa kanyang kamay ay isang high-ranked earth weapon, at gumagamit siya ng high-ranked earth rank martial skill. Ito ay higit pa sa sapat upang hatiin ang isang ordinaryong Profound Earth Core Zuan Beast sa kalahati. Kabanata 302. Isang pag-aaksaya ng pagsisikap. Kasabay nito, si Yezuan at ang iba pang mga lalaki ay naglunsad din ng kanilang mga pag-atake patungo sa itinalagang lugar. Lahat ng atake nila ay damapo sa tiyan ng higanti, ngunit tulad ni Xing Shuhai,
wala silang epekto. Mabuti naman si Xingyu at ang tatlo pang lalaki. Ngunit, kahit ang 7-star chain ni Yezuan ay walang epekto. Mayroon siyang bloodline ng Venerable Archer, maaari nitong mapataas ng 30% ang kapangyarihan ng kanyang mga kasanayan sa pag-archery. Ang kanyang mga pag-atake ay mas malakas kaysa kay Xingyu at sa iba pa. Ang Green Source Giant ay biglang nagpakawala ng malalim na dagandong, na natakot sa lahat ng lalaki. Pero, hindi ito gumalaw, tahimik lang itong nakaupo. Kakaiba talaga ang Green Source Giant na ito, hindi ito gagalaw kahit anong mangyari. I wonder if it's looking down on US, or is it really trying to digest US? Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang patuloy siyang umaatake sa parehong lugar. Sumimangot din si Xing Shuhai, saka siya umatras. Sabay silang anim na sumalakay kay dantian ng Green Source Giant, ngunit masyadong malakas ang depensa ng higanti. Kalahating minuto na nilang inaatake ito, ngunit walang nangyari. Nakakatakot ito, maaaring epekto ito ng Celestial Greenstone, na dagdagan ang depensa nito ng ilang antas. Marahil, kahit na ang mayor ay hindi maaaring basagin ang depensa ng Green Source Giant na ito. Hindi napigilan ni Xing Shuhai na sabihin, "Pare, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ni Xingyu, "Subukan natin ulit." Si Xing Shuhai ay ayaw pa ring sumuko. Ilang sandali pa silang umatake, at pagkaraan ng 2 minuto, naubos na ang lahat ng table toss. Ngunit, hindi pa rin kumikibo ang Green Source Giant, hindi pa rin ito nasaktan. Mukhang hindi nakatadhana itong Green Source Giant na makasama tayo. Sumuko na si Xing Shuhai. Sayang, kahit na hindi natin makuha ang Celestial Greenstone, ang isang Profound Core Beast's Inner Core ay makakatulong sa ama na makapasok sa Profound Core Realm. Walang magawang umiling si Xingyu. "Fine, we got so many inner cores this time, it's not bad at all." Madaling nasiyahan si Xing Shuhai. Bagamat ang inner cores na nakuha nila sa Divine Land City ay hindi may kukumpara sa kay Yezuan, hindi ito gaanong kaunti. Ang mga inner core na ito ay higit pa sa sapat upang mapataas ang kabuuang lakas ng mansyon ng mayor ng ilang antas. Pero, ayaw pa rin nilang sumuko, kaya naman kailangan nilang maghintay dito. Kapag dumating ang alkalde ng Yangling, maaari silang gumawa ng pabor sa kanya. O, maaari siyang manood ng isang biro. Tamang-tama, makalipas ang isang araw, dumating ang gobernador ng lungsod ng Yangling sa isang rock. Mayroong 4 na tao sa ibabaw ng rock. Kabilang si Elder Exi. Nang makita ito ni Xing Shuhai at ng iba pa sa likod ng Cloud Soaring Bird, sinabi nila, "Pagbati, Yangling City Lord." Ang Yangling City Lord ay isang kalbo na lalaki, at ang kanyang hitsura ay medyo katulad ng Young Master na si Yangling. Nakatayo sa likuran ng rock, ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang Green Source Giant. Ngumuso siya at sinabing, "You're overestimating yourselves. Do you think you can get a share of this Green Source Giant?" Ipinasa na ni Elder Exi ang mensahe sa kanya, kaya hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon kay Xing Shuhai at sa iba pa. Hehe, maghihintay at titignan ng matandang ito. Ngumiti si Xing Shuhai. Manood ka. Si Yangling City Lord ay malamig na sumangot at tumalon pababa kasama ang 4 na tao sa likod niya. Ang 4 na lalaking ito ay pawang mga early heavenly core na mandirigma. Kung sila ay magsanib puwersa, maaari pa nilang labanan ang alkalde ng Yangling City. Sa madaling salita, pareho sila ng 2 late heavenly core warrior. Ang 5 lalaki ay lumundag at hindi nagtagal ay nakarating sa harap ng Green Source Giant. Tinitigan nila ito ng maigi. Fair na, kasunod ng utos ng Yangling City Lord, ang 4 pang lalaki ay sabay na hamampas. Bang! 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 Dumating ang mga pag-atake sa dantian ng Green Source Giant, na nagdulot ng serye ng mga paputok na tunog. Sa kabilang panig, si Yezuan at ang iba pang 4 na lalaki sa ibabaw ng Cloud Soaring Bird ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Mukhang tama ang hula nila. Ang depensa ng Green Source Giant na ito ay lumampas sa antas ng isang Zuan Beast. Kahit ang Yangling City Lord na isang late Heavenly Core Warrior ay walang magawa dito. Makalipas ang kalahating minuto, ang Yangling City Lord at ang iba pang 4 na lalaki ay tumigil sa pag-atake. Paano ito posible?
Nagulat ang Yangling City Lord. Ganon din ang 4 na lalaki. Ang kanilang mga pag-atake ay tiyak na makakapatay ng isang late Heavenly Core Zuan Beast, ngunit hindi man lang nila masira ang depensa ng Green Source Giant. Ito ay masyadong peke. Tulad ng naisip ko, ang Green Source Giant na ito ay pinino ang Celestial Blue Rock, ang depensa nito ay hindi masisira. Napaisip ang Yangling City Lord sa kanyang sarili. Panginoon, ano ang dapat naming gawin ngayon? Tanong ni Old Exie. Ituloy. Hindi ito pinaniwalaan ng Yangling City Lord. Sa kanyang late Heavenly Core cultivation, hindi niya masira ang depensa ng Zuan Beast. Ito ay isang malaking pagkawala ng mukha. Saglit silang nagpatuloy sa pag-atake, ngunit wala pa ring silbi. Sa ngayon, halos maubos ang kanilang core energies. Damn it, nasayang ang lakas natin. Nagsumpa ang Yangling City Lord. Sa sandaling ito, isang malakas na tawa ang biglang nagmula sa langit. Hahaha, Yangling City Lord, mukhang hindi mo rin kaya. Walang alinlangan, ang tawa ay nagmula sa City Lord, Xing Shuhai. Matanda, tumahimik ka. Nagsumpa ang Yangling City Lord. Patuloy na tumatawa si Xing Shuhai, ano yun? Labagin mo ba ang panuntunan ng pagiging numero 1 City Lord at aatakihin ako? Ang Yangling City Lord ay tumalon pabalik sa rock at nagtanong, saan nagpunta ang anak ko? Yangling City Lord, saan nagpunta ang iyong anak? Bakit mo kami tinatanong? Noong hinahabol kami ni Exie Hui, sa palagay mo ba ay makakalusot kami sa Young Master na si Yangling mula sa malayo? Tanong ni Xing Shuhai. Natahimik ang Yangling City Lord. Sinabi sa kanya ni Exie Hui na si Xing Shuhai at ang iba pang 4 na Heavenly Core Warriors ay hinahabol niya at ng Guangjin City Lord. Wala silang magawa kay Young Master Yangling. Sa makatuwid, ang nagtago ng pag-atake kay Young Master Yangling ay ibang tao. Maaaring isa ito, sa 2 pang Upper 3 cities. Napaisip ang Yangling City Lord sa kanyang sarili. Yangling City Lord, kahit ikaw ay hindi makalusot sa depensa ng Green Source Giant, ano ang iyong gagawin? Tanong ni Xing Shuhai mula sa 1,000 metro ang layo. Nang marinig ito ng Yangling City Lord, huminga siya ng malamig at hindi tumugon. Tinansya niya na kahit na ang lahat ng late Heavenly Core Warriors sa Central Province ay tipunin dito, magiging pareho ang resulta. Sa makatuwid, sa buong Central Province, tanging ang misteryosong City Lord ng numero 1 City Lord ang makakagawa nito. Ang City Lord ng numero 1 City Lord ay ang Pavilion Master din ng Myriad Pavilion. May misteryosong background ang lalaking ito, walang nakakita sa kanya noon. Nabalitaan na siya ay tumuntong sa ika-4 na antas ng Spirit Realm. Mukhang sa numero 1 City Lord ko lang ito maiuulat. Marahil ay magiging interesado ang City Lord dito. Sa oras na iyon, makakatanggap ako ng ilang mga reward. Ito ang nasa isip ng Yangling City Lord. Gayunpaman, sa sandaling ito. Boom! Biglang umalangaw ang isang malakas na tunog. Ang lahat ng naruroon ay napalingon upang tumingin, para lamang makita na higit sa 60 metro ang taas na Green Source Giant ay talagang tumayo. Anong nangyayari? Makagalaw. Nagulat ang lahat. Kabanata 303. Bakit wala dito? Bilis, umatras. Mabilis na sigaw ni Xing Shuhai habang mabilis siyang umatras. Ganoon din ang ginawa ng alkalde ng Yangling, mabilis siyang umatras. Ngunit gumagawa sila ng isang bundok mula sa isang molehill. Marahil ay sumasakit na ang puwitan nito kaya tumayo ito at gumalaw-galaw. Anong nangyayari? Matagal na itong nakaupo, at ito ang unang pagkakataong tumayo ito. May mangyayari. Si Yezuan na nakaupo sa likod ng cloud-soaring bird ay kumunat din ang kanyang mga kilay. Pakiramdam niya ay may malaking mangyayari sa lalong madaling panahon, kaya naman pinaalalahanan niya si Xing Shuhai na lumipad pa. Naramdaman din ni Xing Shuhai na mas mabuting mag-ingat. Matapos matanggap ang mga Profound Earth Core Warriors, agad siyang umatras sa layong 10,000 metro ang layo. Umuungol, isang malalim na dagandong muli ang pinakawala ng Green Giant. Nag-igting ang nerbiyos ng lahat. Sa katunayan, isang malaking bagay ang mangyayari. Don't tell me sasabog na naman. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa tuwing pumuputok ang Green Giant na ito, maraming Zuan Beast ang lilito. At lahat sila ay nagkakahalaga ng maraming pera. Pero this time, mali ang hula niya.
Pagkatapos ng ilang malalim na dagandong ng profound heavenly core green giant, nagsimulang manginig ng husto ang katawan nito, na parang sisabog na parang bulkan. Pumuputok na naman yata, bababa na tayo. Pinaalalahanan ni Yezuan ang lahat. Ang nasa lupa ay mas ligtas kaysa sa hangin. Pagkatapos ng lahat, ang cloud-soaring bird na ito ay nakalusot lamang sa heavenly core realm, kaya nagtiwala si Yezuan sa kanyang sariling mga paa. Ang lahat ay lumapag sa lupa, pagkatapos ay kumalat at tumayo sa iba't ibang posisyon. Hindi nila gustong mangyari ang anumang aksidente kung napakaraming tao. Boom! Sa katunayan, pagkatapos tumayo ang lahat sa kanilang mga posisyon, ang Green Giant na 10,000 metro ang layo ay biglang sumabog. Tama, sa pagkakataong ito ay sumabog. Nahati ang katawan ng Green Giant na may taas na 60 metro, pagkatapos ay bumaril ito sa hangin. Damn it, self-destruct. Nagulat si Yezuan. Bago pa siya makapag-react, hindi mabilang na mga bato ang sumabog sa langit. Maging ang mga nakatayo 10,000 metro ang layo ay maaapektuhan ng pagsabog. Mag-ingat kayong lahat, mag-ingat. Sigaw ni Xing Shuhai na may malungkot na ekspresyon. Ngunit sa sandaling ito, mabilis na lumabas si Yezuan, tumakbo ng baliw patungo sa Green Source Giant. Ang biglaang paglabas ng Green Source Giant ay maaaring dahil sa digestive system nito. Marahil ay nakain ito ng sobra, kaya maaaring may mga labi pa ng celestial blue stone sa katawan nito. Hindi bababasa, magkakaroon ng inner core ng Zuan Beast. Kaya, kinailangan ni Yezuan na magmadali doon bago pumunta ang gobernador ng lungsod ng Yangling. Ilulunok ko ang Great Strength Peel. Agad na pinalitan ni Yezuan ang Earth Core Great Strength Peel. Agad na dumobble ang kanyang lakas, at binato niya ng suntok ang isa sa mga meteorite sa kalangitan. Ngunit sa sumunod na sandali, natigilan siya. Ang hindi mabilang na mga meteorite na lumipad palabas ay nagsimulang magkawatak-watek sa kalangitan. Pagkatapos, sila ay naging hindi mabilang na mga batong nasusunog na kasing laki ng kamao na nahulog, na agad na sinunog ang buong kagubatan. Si Yezuan, na mabilis na tumatakbo, ay hindi sinasadyang natamaan ng bato. Ang bato ay agad na naka-embed sa kanyang hita, at ang berdeng apoy ay sinunog siya ng masakit. Bang! Ang Dan essence ni Yezuan ay bumulwak mula sa kanyang katawan at pinalipad ang bato. Damn it, napakalakas. Hindi siya naglakas loob na ibaba ang kanyang bantay. Kung ang batong ito ay tumama sa kanyang ulo, ang kanyang ulo ay sisabog. Walang pag-aalinlangan, tinanggal niya ang 8 Desolate Sword at pinakawalan ang 8 Desolate Wind Formation. 8 matutulis na talim ang nagsimulang lumipad sa paligid, na nagdurog-durog sa mga nasusunog na bato at nagbukas ng 10 metrong lapad na safe zone. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng 8 Desolate Wind Formation ay napakalaki. Maging si Yezuan, na nasa pinakamataas na antas, ay maaari lamang itong mapanatili sa loob ng 5 segundo. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi ang kumain ng isang tableta na nagkakahalaga ng isang DevArt Crystal habang tumatakbo ng ligaw. Tinansya niya na ang malaking pagsabog ay nagdulot ng malaking hadlang sa iba. Maging ang gobernador ng lungsod ng Yangling, na nasa Heavenly Core Realm, ay mangangailangan ng ilang oras bago siya makarating. Makalipas ang kalahating minuto, sa wakas ay dumating na si Yezuan sa lokasyon kung saan naroon ang Green Source Giant. Ngunit, bago siya dumating, naramdaman niyang may ibang dumating bago siya. Damn it, dapat si Yangling City Governor, naunahan niya tayo. Nagmura si Yezuan sa galit. Sa ngayon, kailangan pa niya ng 2 hanggang 3 segundo bago siya makarating sa kanyang destinasyon. Kung maglakas loob siyang lumabas mula sa kagubatan, malamang na direktang sasalakayin siya ng gobernador ng lungsod ng Yangling. Noong si Yezuan ay nasa Minor Earth Core Realm, kaya na niyang pumatay ng isang mandirigma na kakapasok lang sa Heavenly Core Realm. Ngayong nakalusot na siya sa Heavenly Core Realm, hindi naging problema sa kanya ang pagpatay sa isang normal na Minor Heavenly Core Warrior. Ngunit, ang gobernador ng lungsod ng Yangling na ito ay nasa Heavenly Core Realm. Kung lumaban siya sa kanya ng direkta, tiyak na matatalo siya sa loob ng 10 round. Habang nag-aalinlangan si Yezuan kung lalabas ba siya o hindi, narinig niyang sumigaw si Yangling City Governor, "Bakit wala?" "Wala." "Anong wala? Ang Celestial Blue Stone ba, o ang inner core ng Zuan Beast?"
Lumapit si Ye Zuan sa gobernador ng lungsod ng Yangling na may pagtataka na ekspresyon. Napansin niya na parang baliw na aso ang pag-alagala ng gobernador ng lungsod ng Yangling. Ang mga high-grade treasures tulad ng Celestial Blue Stone at Suan Beast's Inner Core ay maglalabas ng enerhiya, at kahit sinong ordinaryong tao ay mararamdaman ito. Si Ye Zuan ay mayroon ding mataas na grade treasure hunting deer bloodline, kaya malakas ang kanyang pakiramdam para sa mga natural na kayamanan. Anong nangyayari? Bakit walang reaksyon mula sa lugar na iyon? Hindi kaya'y sumabog na rin ang Celestial Blue Stone at ang inner core ng Zuan Beast? Kumunot ang noo ni Ye Zuan, pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Nagsimula siyang maglibot sa nasusunog na kagubatan. Wala siyang masyadong pag-asa, kung tutuusin, napakalakas ng pagsabog nitong Green Source Giant. Lahat sa loob ng 10,000 metrong radius ay nawasak. Para sa mga ordinaryong tao, magiging mahirap para sa kanila na gumawa ng isang hakbang pasulong. Kahit si Ye Zuan ay halos hindi makalakad sa kagubatan. Kung mahahanap ko ang Celestial Blue Stone, marahil ay magagamit ko ito para makapasok sa Heavenly Core Realm. Sa puntong iyon, malaya akong makakapaglakbay sa buong Central Province. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili habang tumatakbo siya ng buong lakas. Bagamat hindi malaki ang range ng kanyang treasure hunting deer bloodline, nasa 1,000 metro pa rin ito. Mga bagay tulad ng inner core ni Zuan Beast at ang Celestial Blue Stone, madali niyang mahanap ang mga ito. Lumipas ang kalahating minuto, ngunit wala pa rin siyang mahanap. Kasabay nito, ang lahat ng mga puno sa paligid niya ay nasunog sa abo ng berdeng apoy, at ang kanyang larangan ng paningin ay nagsimulang lumawak. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Nag-react na sa wakas ang kanyang treasure hunting deer bloodline, at napakalakas ng reaksyon. 12 o'clock, 1,000 meters. Buong lakas siyang tumakbo, at inabot lamang siya ng 2 hanggang 3 segundo upang maabot ang layo na 1,000 metro. 200 metro, 100 metro, 60 metro, 20 metro, 10 metro. Pagkalipas ng 2 segundo, sa wakas ay nakita ni Ye Zuan kung ano ang hitsura ng kayamanan. Isa itong berdeng bato, Celestial Blue Stone, isang Celestial Blue Stone na kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Haha, hindi napigilan ni Ye Zuan na tumawa ng malakas sa kanyang isipan. Agad siyang tumakbo patungo sa Celestial Blue Stone at itinago ito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip. Isip-sip. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay isang hindi inaasahang abiso ang tumunog mula sa system. Ding, nabigo ang pagsipsip. Ano? Nabigo ang pagsipsip. Nagulat si Ye Zuan, bakit hindi niya makuha ang Celestial Blue Stone? Kabanata 304, Crisis. Ibinaon ni Ye Zuan ang kanyang isip sa lumalamon na espasyo. Napansin niyang iba ang Celestial Blue Stone na ito sa nakita niya noon. Ang Celestial Blue Stone ay madilim na berde ang kulay, at ito ay kumikinang na may mahinang berdeng ilaw. Ngunit ang maliit na Celestial Blue Stone na ito ay bahagyang transparent. Maaaring ang Celestial Blue Stone na ito ay natunaw na sa kalahati, at hindi ko na ito malalamon. Napaisip si Ye Zuan, pagkatapos ay sinubukan niyang muli. Ding, nabigo ang paglamon. Damn it, forget it, hanapin muna natin ang inner core. Nagmura si Ye Zuan, pagkatapos ay mabilis siyang lumipad. Nahanap na niya ang Celestial Blue Stone, ngunit naroon pa rin ang inner core. Kung ibebenta niya ito, maibebenta niya ito ng hindi bababa sa 10 milyon, o kahit 10 milyong mataas na gradong kristal na mga bato. Ngunit, pagkatapos ng ilang sandali na paghahanap, walang reaksyon mula sa bloodline ng treasure hunting deer. Sa sandaling ito, ang lugar sa loob ng Heavenly Yuan Sect ay nasunog sa lupa, at ang lahat ng mga bato na nahulog mula sa langit ay naging abo. Ye Zuan, nahanap mo na ba? Isang boses ang nagmula sa malayo. Lumingon si Ye Zuan, ito ay ang chief ng Divine Prefecture Alliance, si Zing Miao. Nagpanggap si Ye Zuan na walang magawang umiling, buntong hininga, kung nahanap ko ito, aalis na. Sana ako, bakit ako mananatili dito? Sayang, hindi namin nakita ang Celestial Blue Stone o ang inner core. Umiling si Zing Miao. Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang lahat ng lalaki mula sa Divine Prefecture City,
at gayon din ang 5 lalaki mula sa Sunhill City. Nawalan na ng pag-asa ang mga lalaking ito mula sa Divine Prefecture City, kaya naghahanda na silang umalis. Ngunit sa sandaling ito, tumigil ka nga dyan. Biglang sumigaw na naging dahilan ng panginginig nilang lahat. Hindi ba ito ang boses ng Sunhill City Lord? Sunhill City Lord, ano ang maitutulong ko sa iyo? Lumingon si Jing Shuhai. Ibigay mo ang iyong storage rings. Malamig na sigaw ng Sunhill City Lord. Ano? Lahat ng nasa likod ng Cloud Soaring Bird ay nagulat. Sunhill City Lord, sa tingin mo ba ay nakahanap ng kayamanan ang isa sa atin? Kinaikit ni Jing Shuhai ang kanyang mga mata. Tama, lahat ng singsing ng imbakan mo, ibigay mo para tingnan ko. Ang Sunhill City Lord ay tumango. Hui Linjiang, hindi ka ba masyadong lalayo? Sigaw ni Jing Shuhai. Hui Linjiang ang tunay na pangalan ng Sunhill City Lord. Sobra. Paano kung sobra na? Matanda, huwag mong pag-usapan ang tungkol sa pamumuno ng First City Lord. Sa tingin mo ba dahil lang sa hindi ako makaatake, wala akong magagawa sa iyo? Malamig ang mga mata ni Hui Linjiang. Sa likod niya ay 4 na early Heavenly Core Warriors. Sa kabilang banda, mayroon lamang isang tao mula sa Divine Land City. Nagdilim ang mukha ni Jing Shuhai. Sa katunayan, ang Sunhill City ay isa sa 3 mataas na lungsod ng Central State, at hindi sila pinahintulutang gumawa ng hakbang laban sa City Lord ng Divine Prefecture City ng 3 mas mababang lungsod. Gayunpaman, sa buong Central State, 3 tao lamang ang napapailalim sa paghihigpit na ito. Sa madaling salita, maaaring umatake ang 4 na tao sa likod ni Hui Linjiang. Hindi maganda, ang Hui Linjiang na ito ay hindi naisip na palayain kami. Agad namang nag-react si Jing Shuhai. Pare, ano ang dapat nating gawin? Kumunat ang noo ni Jing Yu. Mabilis na nag-isip si Jing Shuhai sa kanyang puso, ngunit wala siyang maisip na ibang paraan. Ngayon, marahil ay mayroon lamang silang isang paraan upang pumunta, at iyon ay ang masunarang ibigay ang interspatial ring. Gayunpaman, walang garantiya na hindi sila papatayin ni Hui Linjiang matapos silang kunin. Pagkatapos ng lahat, sa likod ni Jing Shuhai ay ang Divine Land City. Kapag napatay si Jing Shuhai, ang Divine Land City ay magiging isang lungsod na walang master. Mukhang wala na tayong magagawa kundi ang mamatay. Jing Miao, dalhin mo ang iba at umalis ka sa lugar na ito. Jing Yu, sumakay ka sa Soaring Cloud Bird. Talon ako pababa at aakitin ang 2 papalayo. Sabi ni Jing Shuhai sa mahinang boses. Ito ang tanging paraan nila palabas. Mayroon lamang isang Heavenly Core Rock mula sa Sunhill City. Hanggat tumalon si Jing Shuhai, ang Sunhill City ay magpapadala ng hindi bababa sa 2 lalaki upang patayin siya. Hindi ito magagawa ni Hui Linjiang sa kanyang sarili. Sa makatuwid, mayroon lamang 2 early Heavenly Core Warrior na humahabol sa Soaring Cloud Bird. Hindi dapat magkaroon ng anumang problema sina Yezuan, Jing Yu, at ang iba pang 3 lalaki sa 2 early Heavenly Core Warrior. Mukhang ito lang ang paraan. Maghahati tayo sa 3 grupo, at least hindi tayo mahuli sa isang iglap. Ipaubaya natin ang ating buhay sa tadhana. Sabi ni Jing Yu, Little brother Ye, I'm sorry for dragging you into this. Sabi ni Jing Shuhai na may guilt. Senyor, pakiramdam ko kapag tayo ay nahahati sa 3 grupo, may nakamamatay na kapintasan, biglang sabi ni Yezuan. Ano? Nagulat si Jing Shuhai. Sinabi ni Yezuan, ang panuntunang. Itinakda ng unang City Lord ay ang mga City Lord sa itaas na 3 lungsod ay hindi pinapayagang salakayin ang sinuman mula sa mansyon ng alkalde sa ibabang 3 lungsod, tama ba? Tama na yan. Tumango si Jing Shuhai. Maaari bang salakayin ng Sunhill City Lord itong Soaring Cloud Bird? Mabagal na sabi ni Yezuan. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Hindi ko alam, pero baka hindi ito naisip ng Hui Linjiang na iyon, kung hindi, umatake na siya. Sabi ni Jing Shuhai na may malungkot na ekspresyon. Masyadong mapanganib ang paghahati sa 3 grupo. Hindi sumang-ayon si Yezuan. Umiling siya at sinabing, may plano ako. Little brother Ye, pakisabi sa amin. Nagliwanag ang mga mata ni Jing Shuhai. Sinabi ni Yezuan ng walang pag-aalinlangan, Senyor, pigilin ninyong 5 ang 2 sa kanila, at ang 2 pa, ipaubaya sila sa akin.
Ano, ipaubaya mo sila? Nagulat si Zheng Shuhai at ang iba pa. Tama, Senyor, kailangan mo lang pigilin ang isa o dalawa sa kanila. O, pwede tayong bumaba doon at tumaya. Papatayin ko muna ang isa sa kanila, tapos magiging simple lang ang lahat. Tumango si Ye Zuan at sinabi, Little brother Ye, are you kidding me? Gusto mong pumatay ng early heavenly core warrior? Hindi makapaniwala si Zheng Shuhai. Senyor, naalala mo ba? Nasa early earth core realm lang ako, pero tinulungan kitang patayin ang Guangjin City Lord. Kahapon, muli akong nakalusot, at ngayon ay nasa late earth core realm na ako. Sa tingin ko sa kasalukuyang lakas ko, kaya kong pumatay ng early heavenly core warrior. Panipi, pagkatapos sabihin iyon, sadyang pinakawalan ni Ye Zuan ang kanyang core energy at hayaan itong maramdaman ng mga taong ito. Oo naman, siya ay nasa late earth core realm. Katulad ni Xing Miao, Little brother Ye, sigurado ka bang kaya mo? Bagamat nakakagulat ang lakas ni Ye Zuan, hindi pa rin makapaniwala si Zheng Shuhai. Kung si Xi Hui yun, 80% ang tiwala ko na mapapatay ko siya. Tumango si Ye Zuan at sinabi. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Zheng Shuhai. Kung ganoon nga ang kaso, hanggat kaya natin siyang akitin at magkaroon ng patas na laban, kahit na mamatay si Xi Hui, hindi ito magagamit ni Kui Linjiang bilang dahilan para atakihin tayo. Tumango si Ye Zuan. Ang taong pinakakinatatakutan niya ngayon ay si Kui Linjiang. Hanggat hindi umaatake si Kui Linjiang, magiging madali ang lahat. Ang ikinatatakot niya ay baka baliwalain ni Kui Linjiang ang mga patakarang itinakda ng First City Lord. Ano bang pinagbubulungan niyo? Ibibigay niyo ba o hindi? Narinig ang boses ni Kui Linjiang. Nang magsasalita na si Zheng Shuhai, tumalon si Ye Zuan mula sa soaring cloudbird at dumapo sa lupa. Sinabi niya, Xi Hui, sa storage ring kong ito, mayroong higit sa 10 milyong mataas na gradong kristal na mga bato na nagkakahalaga ng natural na kayamanan. Nangangahas ka bang bumaba at labanan ako? Nang marinig ito, nagulat ang 5 lalaki sa higanting rock. Kabanata 305, pinapatay si Xi Hui. Wala lang, laban lang ng buhay at kamatayan. Basta mapatay mo siya, magiging iyo ang storage ring niya. Kung mamatay ka sa kanyang mga kamay, ang iyong interspatial ring ay magiging kanya, sagot ni Zheng Shuhai. Anong klaseng biro ito? Kumunat ang noo ni Xi Hui. Alam niyang may binabalak ang kalaban. Kuya Xi, bumaba ka dyan at patayin ang lalaking iyon. Biglang sinabi ni Yang Ling Mayor. Sige, tumango si Xi Hui, pagkatapos ay tumalon siya pababa mula sa rock. Bata, hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo, ngunit alam kong mamamatay ka sa hampas ng palad ko. Tinitigan ni Xi Hui si Ye Zuan at sinabing. Isang walang pakialam ng ngiti ang pinakawalan ni Ye Zuan. Sinaksak niya ang bawang sword sa lupa gamit ang isang kamay, at hawak ang isang walang laman na storage ring sa kabilang kamay. Aniya, kamatayan lang ang hinahanap ko, Senyor, please grant me my wish. Fine, pagbibigyan kita ng wish mo. Nang walang sinabi pa, agad na tumakbo si Xi Hui patungo kay Ye Zuan. Hindi man lang niya inilabas ang kanyang sandata. Bakit kailangan niya ng sandata para harapin ang isang Earthcore warrior tulad ni Ye Zuan? Sa loob lamang ng 2 segundo, tumawid si Xi Hui ng 1,000 metro at nakarating sa harap ni Ye Zuan. Tinitigan niya ang natulala na si Ye Zuan, pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kuko at humawak patungo sa lalamunan ni Ye Zuan. Ngunit sa sandaling ito, inabot ni Ye Zuan ang kanyang kamay ng napakabilis ng kidlat at hinawakan ang pulso ni Xi Hui. Kasabay nito, ang bawang sword sa lupa ay biglang nabasag at lumipad patungo kay Xi Hui. Ano? Lumiwanag ang mga mata ni Xi Hui. Ang isang Earthcore brat ay talagang nakahabol sa kanyang bilis, at nagawa pa niyang harangan ang kanyang pag-atake. Ito ay imposible. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang malamig na sensasyon sa kanyang leeg. Ang kanyang ulo ay itinapon sa hangin, at isang daloy ng dugo ang bumaril sa langit. Instant kill. Nagpakawala si Ye Zuan ng surge ng Dan Shi na nakaharang sa dugong bumulwak. Pagkatapos, inilabas niya ang universe ring ni Xi Hui. Sa bloodline ng treasure hunting deer, nakikita niya ang mga gamit ng lahat. Lahat ng mga gamit ni Xi Hui ay dapat nasa storage ring na ito.
Sa pagtingin sa patay na katawan ni Exihui na bumagsak sa lupa, lahat ay nagulat at hindi nakapagsalita. Ang pagpatay sa isang mid-heavenly core warrior sa isang strike, bukod kay Quilinjiang, sino pa ang makakagawa nito? Ano yun? Itinuon ng lahat ang kanilang mga mata at natuklasan na mayroong 8 matalim na talim na lumulutang sa paligid ni Yezuan. Anong klaseng martial art iyan? Paano magagamit ng isang tao ang kanilang Jindan essence para kontrolin ang isang matalim na talim at patayin si Exihui? Nataranta ang lahat. Gayunpaman, ito ay isang katotohanan na si Yezuan ay nag-one-shot kay Exihui. Damn it! Ano bang problema ng batang ito? Hindi napigilan ni Yang Ling City Lord ang pagmumura. Iniisip niya kung magiging katulad ba siya ni Exihui kung ngayon lang siya naroon. Inayos muli ni Yezuan ang bawang sword at sumigaw, sino pa? Moherf asterisk sacker, masyadong mayabang ang brat na ito. Kahit anong gawin niya, kailangan kong pumunta at alamin. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumingon para tingnan ang Sun Hill City Lord at sinabing, City Lord, let me go. Huwag kang matulad kay Exihui at papatayin ng brat na iyon. Tumango si Quilinjiang. Hindi rin niya maintindihan ang pamamaraan ni Yezuan, kaya naman gusto niya itong makitang muli. Huwag kang mag-alala, City Lord, tiyak na papatayin ko ang brat na iyon at ipaghihiganti si Senior Exi. Pagkasabi noon, tumalon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa lupa. Nang makita ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan na may layuning pumatay. Ang isa pang lalaki ay dumating upang mamatay. May dahilan kung bakit ngayon lang niya na-on-shot si Exihui, ito ay dahil hindi siya inilagay ni Exihui sa kanyang mga mata. Kung ibang tao ang dumating, at na-on-shot siya ni Yezuan, tiyak na magugulat si Exihui at isusumbong ito kay Quilinjiang. Pagkatapos, tiyak na maghahinala si Quilinjiang na si Yezuan ay may one-shotted young master na si Yang Ling at pinanatili ang kanyang katawan. Ngunit ngayong patay na si Exihui, hindi siya nag-aalala na malaman ni Quilinjiang. Sa ganitong paraan, walang dahilan si Quilinjiang para patayin siya. Higit sa lahat, palihim siyang nag-set up ng echo formation sa lupa kanina lang. Kung ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay maglakas loob na humakbang sa lugar na ito, hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran na one-shotted. Brat, babaliin ko ang leeg mo gamit ang sarili kong mga kamay at ipaghihiganti ko si Senior Exi. Sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sumugod kay Yezuan. Gayunpaman, hindi siya kasing tanga ni Exihui. Sa halip, inilabas niya ang kanyang sandata at gumamit ng malaking halaga ng Jindan upang protektahan ito upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Nang marinig ito ni Yezuan, ngumiti lang siya nang walang pakialam. Anong paghihiganti? Malinaw na gusto niya ang interspatial ring ni Exihui, tama ba? Hindi naman masama ang net worth ng matandang iyon na si Exihui. Mayroon siyang humigit kumulang 10 milyong kristal na nasa top grade. I wonder kung magkano ang mayroon ka. Tumayo si Yezuan sa pwesto, tahimik na naghihintay sa kabilang partido na lumapit. Ang echo formation ay may saklaw na 50 metro. Sa sandaling pumasok ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pinutol ni Yezuan ang Great Desolate Sword at winalis ito patungo sa kanya. Mahabang talim ang sandata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Katutubo niyang sinubukang harangan ang pag-atake, ngunit agad siyang nakaramdam ng malaking epekto at pinaalis siya. Ngayon lang, si Yezuan ay lihim na kumain ng Great Strength Pill, at hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Kung ang gobernador ng lungsod ng Yangling na si Quilinjiang, maaaring makayanan niya ito, ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nasa harap niya ay nasa unang bahagi lamang ng Heavenly Core Realm. Bang! Nang pinalipad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang 8 Desolation Great Sword ay sumabog din sa isang iglap. Pakiramdam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumigat ang kanyang ulo, na parabang nahulog ang kanyang malay sa isang kuweba ng yelo. Siya ay na-freeze, at ang kanyang isip ay bumagal. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, winasak ni Yezuan ang Great Desolate Sword. Mahusay na Desolate Wind Formation, Heavenly Charge. 8 matalim na talim ang nabuo sa isang matalim na kono sa itaas ng ulo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay bigla itong tumusok pababa. Slash! Binuksan ang dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki,
ngunit pinalipad pa rin ang kanyang bangkay. Isang malaking hakbang pasulong si Yezuan at inalis ang storage ring. Flop! Ang bangkay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nahulog sa lupa, at agad itong nahulog sa isang pool ng dugo. Muling pinatay ni Yezuan ang isang nascent Heavenly Core Warrior. Dilat ang mga mata ng Yangling City Lord. Ang apat na nascent Heavenly Core na mandirigma sa ilalim ng kanyang pamumuno ay napakalakas lahat, at halos lahat sila ay kayang labanan si Xing Shuhai. Gayunpaman, sa ganoong lakas, hindi sila makatiis kahit isang suntok mula kay Yezuan. Ito ay wala sa kanyang inaasahan. Ang taong ito ay pinatay ang dalawa sa aking mga general na sunod-sunod. Sa palagay ko ay sinusubukan niyang pahiniin ang aking lakas. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react ang Yangling City Lord. Ngunit, ang hindi niya maintindihan ay kung bakit may ganoong lakas si Yezuan. Ang kanyang talento ay maihahambing kay Yang Chen, ang pinuno ng 4 Young Masters ng Zhong Province. Kayong dalawa, patayin niyo siya. Sumigaw ang Yangling City Lord. Mayor, ikaw. Napalingon ang isa sa mga lalaki dahil sa gulat. Ding Tao, ikaw ang vice-alkalde ng Yangling City. Bagamat ikaw at ako ay hindi kailanman naging sworn brothers, ikaw at ako ay parang magkapatid. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ang Yangling City Lord ay pinaikit ang kanyang mga mata at sinabi. Nang marinig ito ng lalaking tinatawag na Ding Tao, nagliwanag ang kanyang mga mata, Kuya, naiintindihan ko. Ang mga nagawang linangin hanggang sa yugtong ito ay hindi mga tanga. Naunawaan kaagad ni Ding Tao ang intensyon ni Kui Linjiang. Very good, you guys go. Tandaan, huwag kang makalapit sa loob ng 100 meters mula sa lalaking iyon. Pinaalalahanan sila ng Yangling City Lord. Kabanata 306, Buhay sa linya, Dambrat, mamatay ka. Isang malakas na sigaw si Ding Tao, pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo kay Yezuan. Hindi maganda. Nang makita ito ni Xing Shuhai at ng iba pang mga lalaki, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sumigaw pa si Xing Shuhai, tulong. Mabilis silang tumalon sa soaring cloudbird, naghahanda na harangin ang isa sa kanila at bawasan ang pasanin ni Yezuan. Gayunpaman, hindi rin maganda ang ekspresyon ni Yezuan. Kakayanin pa rin niya ang dalawang early Heavenly Core Warriors. Ang nagparamdam sa kanya na walang magawa ay si Xing Shuhai at ang iba pang mga lalaki ay nahulog sa kanyang bitag. Bang! Agad na inatake ni Xing Shuhai si Ding Tao, gayon din si Xing Yu at ang iba pang mga lalaki. Habang si Ding Tao at ang isa pang lalaki ay lumalaban, si Kui Linjiang na nakasakay sa likod ng rock ay may nakamamatay na tingin din sa kanyang mga mata. Kuya, nasugatan ako. Sa sandaling ito, si Ding Tao na nakahandusay sa lupa ay biglang sumigaw. Ang kanyang balikat ay kinagat ng lakas ng espada ngayon lang. Swoosh! Agad na tumalon si Kui Linjiang sa rock at sumugod patungo kay Xing Shuhai. Damn it, nahulog tayo sa bitag niya. Ngayon lang napagtanto ni Xing Shuhai ang nangyari, ngunit huli na ang lahat. Si Yezuan ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung ito ang kaso, wala siyang pagpipilian kundi ang mabilis na bawasan ang mga numero ng kaaway, pagkatapos ay maaari niyang atakihin si Kui Linjiang ng magkasama. 8 Desolate Wind Formation, patayin. Malaking hakbang ang ginawa niya at nakarating sa harap ni Ding Tao, saka siya nagpakawala ng suntok. Nagdedepensa si Ding Tao sa pag-atake ni Xing Shuhai ngayon lang, kaya hindi niya napansin na dumating na si Yezuan sa kanyang harapan. Nang maghagis ng suntok ang huli ay sinubukan niyang harangin ito gamit ang kanyang kamay. Bang! Dama po ang suntok ni Yezuan sa balikat ni Ding Tao, at kasabay nito, 8 matalim na talam ang dumaan sa katawan ni Ding Tao. Sa isang iglap, naputol si Ding Tao, at ang kanyang storage ring ay kinuha ni Yezuan. Ano? Napatay din agad si Ding Tao. Nagulat si Kui Linjiang, ngunit ngayon, mayroon siyang perpektong dahilan. Matapos patayin si Ding Tao, sumigaw si Yezuan, Senyor, pipigilan ko si Kui Linjiang, patayin ninyo ang lalaking ito. Tinukoy ng taong ito ang isa pang lalaking bumaba kasama ni Ding Tao. Ikaw, how dare you stop me? Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Panipi, nang marinig ito, nagalit si Kui Linjiang. Pinatay ni Yezuan ang 3 sa kanyang mga nasasakupan sa kanyang harapan. Paanong hindi siya makakaganti? Damn it!
Nang marinig ito ni Zheng Shuhai at ng iba pa, labis silang nanghinayang. Bakit sila umatake ng hindi nag-iisip? Malinaw na may kakayahan si Ye Zuan na harapin ang dalawang tao ng sabay-sabay. Kung hindi sila gagawa ng hakbang, hindi rin magagawa ni Quilin Jiang. Sa sandaling ito, na-activate na ni Ye Zuan ang Deadly Wind Array sa maximum nito. Uminom siya ng pills para gumaling habang umaatres siya. Kung gusto niyang makipaglaban kay Zheng Shuhai, maaari lamang siyang umasa sa 8 Desolate Wind Slaughter Formation. What the F*** crispy noodle snacks. Sa kabutihang palad, ang bawang sword ay nagiging mas malakas kapag nakatagpo ito ng isang malakas na kalaban. Ang kasalukuyang boost nito ay nalampasan na ng karamihan sa mga high-grade na earth-grade na armas. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Khlang, 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 khlang. Hawak ni Quilin Jiang ang isang mahabang espada sa kanyang kamay at direktang sumugod sa wind-killing array of desolation, na nilalas ang matalas na talam na umaatake sa kanya. Ang kanyang lakas ay hindi isang bagay na maihahambing ni ding tao at ng iba pa. Gayunpaman, hindi magiging ganoon kadali na pigilan siya ng ganito. Si Ye Zuan ay kumikilos ng buong lakas, ngunit napakadaling hinaharangan ito ni Quilin Jiang. Sa totoo lang, mukhang may natitira pa siyang lakas. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kumuha ng isang earth-grade longbow, at itinaas ito para barilin. Ang Deadly Wind Array of Desolation ay kumonsumo ng maraming espiritual na kapangyarihan. Hindi pa nasusubukan ni Ye Zuan ang multitasking dati. Ngayon, susubukan niya ito. Kadena ng 7 bituin. Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kamay at nagpaputok ng serye ng mga arrow. Si Quilin Jiang ay nagwalas din ng isang sword light na nagkalat ng mga arrow sa isang iglap. What a strong Jindan essence! Kahit ang lakas ng loob ni Venerable Arrow ay hindi makakabawi. Napaisip si Ye Zuan, at nagpaputok ng ilan pang Chain of 7 Stars Arrow. Gayunpaman, ang kanyang multitasking ay nagbigay kay Quilin Jiang ng pagkakataon. If you focus on these 8 blades, wala talaga akong magagawa sa'yo. Sayang naman at binigyan mo ng opening ang sarili mo. Malinaw na naramdaman ni Quilin Jiang na ang bilis ng 8 talam ay nabawasan ng husto. Malakas siyang humakbang pasulong at isinara ang distansya sa loob ng 20 metro. Nagsisisi rin si Ye Zuan sa kanyang desisyon. Nagmamadali niyang iniligpit ang kanyang longbow at lumunok ng isang tableta. Gusto niyang ubusin ang higit pa sa Jindan essence ni Quilin Jiang, ngunit ngayon ay mukhang nakagawa siya ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Kung hindi gagana ang pag-atake, gagamit ako ng ibang paraan. Naisip niya sa kanyang sarili, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang bumuo ng mga selyo. Sa isang iglap, ang hangin sa paligid ay nagsimulang uminit, at ang mga ulap ng hamog ay nagsimulang kumalat. Nagulat muli si Quilin Jiang. Hindi niya inaasahan na alam ni Ye Zuan ang mga espiritual na hanay. Ito ay magiging mahirap. Napakalakas ng Jindan essence ng batang ito. Ito siguro ang epekto ng pil na iyon. Ngayon, sa spiritual array na ito, baka maubos muna ang Jindan essence ko. Medyo nag-alinlangan si Quilin Jiang. Iniisip niya kung dapat ba siyang umatras at patayin muna si Zheng Shuhai at ang iba pa. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang galit na sigaw mula sa likod, sumuko siya sa ideya. Panginoon ng lungsod, iligtas mo ako. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ng lalaki. Siya ay kinubkob ni na Zheng Shuhai, Zheng Yu, at ng iba pang 3, at sa wakas ay hindi na nakayanan pa. Lumingon si Quilin Jiang at nakita ang kanyang ulo na inihagis sa hangin. Tumalsik ang dugo ng ilang metro ang taas. I can't let this go on. Kailangan kong tapusin ito ng mabilis. Biglang nagdesisyon si Quilin Jiang. Nag-activate siya ng cultivation method, at nagsimulang masunog ang Jindan essence sa kanyang katawan. Ang buong aura niya ay biglang tumaas ng ilang binga. Ano? Naramdaman ito ni Ye Zuan at agad na nagulat. Anak, maipagmamalaki mo ang iyong sarili sa pagpilit sa akin na sunugin ang aking Jindan essence at gamitin ang aking trump card sa panganib na bumaba ang aking antas ng paglilinang. Ngayon, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Panipi. Pagkaraang tumaas ang aura ni Quilin Jiang, ang bilis din niyang tumaas. Siya ay orihinal na higit sa 20 metro ang layo mula kay Ye Zuan, ngunit pagkatapos niyang humakbang, siya ay 15 metro lamang ang layo.
Sa isa pang hakbang, diretso siyang nagwalas sa harap ni Yezuan. Anak, mamatay ka. Pinagsama ni Quilinjiang ang isang makapal na alon ng Jindan Essence at hinampas si Yezuan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Yezuan ang malaking panganib. Dali-dali niyang binawi ang kanyang 8 talam at bumuo ng isang kalasag. Bang! Ang sinag ng espada ay naglaslas sa Octoterra Shield, agad itong pinalipad pabalik at bumagsak kay Yezuan. Anak, tapos ka na. Si Quilinjiang ay bumaril pasulong, determinadong patayin si Yezuan. Sa sandaling ito, naaamoy na ni Yezuan ang amoy ng kamatayan. Hindi niya inaasahan na si Quilinjiang ay magkakaroon ng ganoong kalokohan sa kanyang manggas. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na hindi man lang siya makahanap ng anumang bagay na kapakipakinabang sa devouring system. Ngayon, mayroon lamang isang paraan, at iyon ay ang paggamit ng exploding aperture technique. Sumabog ang lahat ng 7 aperture. Gagawin ko. Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin at inilapit ang kanyang Jindan Essence sa kanyang 7 siwang. Poof! 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 Gayunpaman, nang malapit nang sumabog ang kanyang 3 siwang, isang figure ang biglang pumasok sa sensing range ni Yezuan. Kabanata 307. Mini Giant. Quilinjiang, tumigil ka. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Hindi ito pinansin ni Quilinjiang at nagpatuloy sa paghampas ng kanyang espada. Sa pagkakataong ito, determinado siyang patayin si Yezuan, para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Nang makita ng figure na pumasok kay Yezuan na hindi balak tumigil ni Quilinjiang, agad itong tumawid ng 1,000 metro at lumitaw sa harap ni Yezuan. Ang kanyang mahabang espada ay madaling nahuli ng isang pares ng mga kamay, hindi makagalaw. Sinota, nanlaki ang mga mata ni Quilinjiang habang nakatitig sa figure na biglang lumitaw sa harapan niya. Sa sumunod na sandali, nang inag ang kanyang katawan. Kilala niya ang taong ito. Ang pangalawang Panginoon ng unang pangunahing lungsod na si Yang Kai. Paano naging siya? Laking gulat ni Quilinjiang, City Lord Yang, ano ang ginagawa mo? Kinusot ni Yang Kai ang kanyang mga mata at kumalas ang pagkakahawak. Quilinjiang, hindi ka na makakaatake. Bakit? Tanong ni Quilinjiang. Sorry, ito ang utos ng City Lord, lumabas lang ako para pigilan siya. Paliwanag ni Yang Kai. Pinatay niya ang kapatid ko, ang Vice City Lord ng Sunhill City. Hindi naman ako makakalaban sa utos ng First City Lord, di ba? Pagkatapos sabihin iyon, nilampasan ni Quilinjiang si Yang Kai at inatake si Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang espada ay biglang hindi makaugoy pababa, dahil ang talam ay nasalo ng 2 daliri ni Yang Kai. Sabi ko, hindi ka na makakaatake, or else, I'll kill you on the spot. Isang nakamamatay na layunin ang bumungad sa mga mata ni Yang Kai. Biglang may lumitaw na mini-flying dragon sa paligid niya. Nang makita niya ang mini-flying dragon, natigilan si Quilinjiang, at hindi niya namamalayan na napasigaw siya sa gulat, ang lakas ng flying dragon, nasa physical strength realm ka. Realm ng lakas ng pisikal. Ito ang kaharian pagkatapos ng Heavenly Core Realm, at ito rin ang una sa 4 na Spirit Realm. Ang mini-flying dragon na lumilipad sa paligid ni Yang Kai ay nangangahulugan na si Yang Kai ay may lakas ng isang flying dragon. Isang suntok mula sa kanya ay sapat na para mahiwa si Quilinjiang. Imposible iyan, ikaw, gulat na sigaw ni Quilinjiang. Quilinjiang, sinusubukan mo bang sabihin na nasa late Heavenly Core Realm lang ako noong nakaraang taon? Malamig na bamhantong hininga si Yang Kai, maaaring hindi mo ako papayagang makalusot. Binawi ni Quilinjiang ang kanyang espada at umatras ng ilang hakbang. Ang isang Strength Warrior ay madaling pumatay ng 100 late Heavenly Core Warriors, ito ang perpektong halimbawa ng pag-abot sa langit sa isang solong hangganan. Sa tingin mo ba ay makakalusot ka sa Strength Realm sa pamamagitan lamang ng pagkuha nitong nascent Heavenly Core? Sinabi ni Yang Kai, kahit nalinangin mo ang iyong core essence hanggang sa pinakamataas nito, nang walang soul condensing stone, imposibleng masira mo ang iyong core at bumuo ng soul core at makapasok sa strength realm. Condensing soul stone, bulong ni Quilinjiang sa sarili. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Sa una, naisip niyang ang paglusot mula sa heavenly core realm hanggang sa strength realm ay isang normal na tagumpay lamang,
ngunit hindi niya inaasahan na kakailanganin niya ng iba pa. Tama na, tumigil ka, kung magpapatuloy ka, papatayin kita sa mismong lugar, dahan-dahang sabi ni Yang Kai. Natahimik si Quilin Jiang. Kanina lang, kalahating segundo na lang ang layo niya para patayin si Ye Zuan, ngunit biglang lumitaw si Yang Kai nang wala saan. Si Ye Zuan ay nasa late earthly core na kaharian lamang, ngunit mayroon na siyang ganoong lakas. Kung makapasok siya sa heavenly core realm, hindi ba niya magagawang banta si Quilin Jiang? Ang isang henyo na tulad nito ay kailangang patayin sa duyan. Ngunit ngayon, narito si Yang Kai, at ang misteryosong First City Lord ay nanunood. Natakot si Quilin Jiang na wala siyang magawa. Itong Yang Kai ay sumusunod lang sa utos, baka masyado pa akong maaga para patayin siya. Hindi kailangan kong maghintay hanggang sa mamatay si Ding Tao. Panipi, hindi naintindihan ni Quilin Jiang ang sitwasyon, ngunit 2 beses na siyang binalaan ni Yang Kai. Kung aatake siya muli, siya ang unang mamamatay. Damn it, maghintay ka lang. Galit na nagmura si Quilin Jiang, pagkatapos ay agad niyang tinawag si Dapong at nagmamadaling umalis. Sa pagtingin sa likod ni Yang Kai habang siya ay umalis, si Ye Zuan, na muntik nang mamatay, ay mabilis na ikinulong ang kanyang kamao at sinabing, "Salamat Senior sa iyong tulong. No worries, sumusunod lang ako sa utos, Column." Pagkatapos sabihin ito, nawala si Yang Kai, hindi man lang nag-iwan ng after image. Ang isang eksperto sa strength realm ay talagang pambihira. Pagkaalis niya, nakahinga rin ng maluwag si Ye Zuan. Sa pagkakataong ito, muli silang nasa panganib. Little brother Ye, okay ka lang. Nagmamadaling lumapit si Xing Shuhai at ang iba pa. Ayos lang ako, umiling si Ye Zuan. Paumanhin ang matandang master na ito, nahulog ako sa bitag ni Quilin Jiang at muntik ka nang mapatay, sabi ni Xing Shuhai na may kasalanan. Nagmamadaling sinabi ni Ye Zuan, masyadong seryoso si Senior, sa oras na iyon, gusto lang akong tulungan ni Senior. Kahit ano, kasalanan ko ang lahat. Kunin mo itong interspatial ring bilang paghingi ng tawad. Iniabot ni Xing Shuhai ang isang interspatial ring, na pag-aari ng lalaking kakapatay lang nila. Hindi nakipagtalo si Ye Zuan at direktang tinanggap ito. Senior, nagmamadaling umalis ang Quilin Jiang na iyon, baka sasalakayin niya ang Guangjin City. Pumunta ka ng mabilis, biglang sabi ni Ye Zuan. Mabuti, kung gayon little brother Ye, mag-ingat, pumunta sa Divine Land City kapag may oras ka, tumanggo si Xing Shuhai at umalis kasama si Xing Yu at ang iba pa. Dahil patay na ang Guangjin City Lord, isang bagong City Lord ang dapat mahalal. Sa mga alituntunin ng Central State, walang tuntunin na nagsasabing hindi maaaring pagmamay-ari ng City Lord ang 2 pangunahing lungsod. Kahit na ang netong halaga ng Guangjin City Lord ay 10 hanggang 20 milyong mataas na kalidad na crystal stones, ang kanyang teritoryo ay mas malaki pa. Sa oras na ito, lumipad din ang Cloud Soaring Bird, at si Ye Zuan lang ang naiwan dito. Sa kanyang puso, marami pa ring pag-aalinlangan na hindi pa nalulutas. Halimbawa, bakit sinira ang sarili ng Green Source Giant, bakit hindi niya kayang lamunin ang transparent na Celestial Blue Stone, bakit hiniling ng First City Lord na huminto si Quilin Jiang, at iba pa. Ding, nabigo ang paglamon. Sinubukan muli ni Ye Zuan, ngunit ang transparent na Celestial Blue Stone ay hindi pa rin matupok. Sa desperasyon, nakagalaw lamang si Ye Zuan sa direksyon ng Soaring Heaven Mansion. Sa kanyang kasalukuyang bilis, aabutin siya ng halos 1 araw bago makarating sa Soaring Heaven Mansion. Sa daan, ibinuhos din niya ang laman ng 4 na interspatial ring sa devouring space, at pagkatapos ay nilamon ang heavenly treasures na hindi niya kailangan. Sa oras na ito, umabot na sa mahigit 18,000 ang kanyang devouring crystal stones. Gayunpaman, naramdaman niyang malayo pa ang lalakbayin niya bago siya makalusot. Gayunpaman, nang malapit na niyang lamunin ang heavenly treasures, bigla niyang napansin ang isang kakaibang phenomenon. Ang mga forging materials na naipon niya sa devouring space ay nawala ng walang bakas. What's going on? Ang dami kong naimbak na forging materials, bakit nawala lahat? Hindi napigilan ni Ye Zuan na tumigil sa kanyang kinatatayuan. Ibinaon niya ang kanyang kamalayan sa devouring space, at pagkatapos, nagulat siya nang makitang may maliit na bagay na gumagalaw sa devouring space. Ito ay ang transparent na Celestial Blue Stone.
Gayunpaman, hindi tulad ng dati, ang Celestial Bluestone na ito ay may isang pares ng mga mini na kamay at paa, at ito ay isang mini na bersyon ng Green Source Giant. Damn, the Green Source Giant! Nagulat si Yezuan. Kabanata 308, Espiritong Bato, Tagasalin, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Hinawakan ni Yezuan ang transparent na berdeng higanti sa kanyang kamay. Poof, 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 poof. Panipi, napagtanto ng mini giant na hawak ito sa kamay ni Yezuan. Agad nitong iwinagayway ang dalawang maliliit na brasong bato at hinampas ang likod ng kamay ni Yezuan. You little guy, ano ka ba? Kung sasabihin kong buhay ka, pwede ka talagang tumalon sa devouring space ko. Kung sasabihin kong patay ka na, hindi ka malalamon. Tumingin si Yezuan sa maliit na bagay at biglang may naisip. Ito ang not wall sa Plants vs. Zombies. Gayunpaman, ito ay isang mani na kalahating kinain ng mga zombie at naging inaamag at berde. Ang mini giant ay nakaramdam ng hindi komportable na hawak sa kamay ni Yezuan. Paulit-ulit nitong hinahampas ang likod ng kamay ni Yezuan, sinusubukang ipababa ito kay Yezuan. You little thing, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tanong ni Yezuan. Kinusot ng mini giant ang mga mata nito, inusenteng tumingin kay Yezuan, at pagkatapos ay bahagyang tumanggo. Damn, naiintindihan kita. Nagulat muli si Yezuan. Ngayon lang niya naalala ang kakaibang reaksyon ng berdeng higanti. Hindi kaya makakonsumo ng ganoong kalaking enerhiya ang berdeng higanti pagkatapos lamunin ang Celestial Stone at natakot na ito ay sumabog. Kaya't ito ay sumabog ng ilang beses at nagsilang ng libu-libong berdeng higanti. At ang mini giant na ito ay na-mutate mula sa natitirang Celestial Bluestone. Panipi, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay nalamon ng mini giant ang lahat ng forging materials. Sa sandaling iyon, kinurot ni Yezuan ang paa ng mini giant at binaligtad ito upang makita kung iluluwa nito ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga material na pang-forging ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong mga kristal na may pinakamataas na grado. Panipi. Ang mini giant ay mabilis na iwinagayway ang mga braso nito sa hangin at patuloy na. Tumingin kay Yezuan na may inosenteng mga mata. Hindi matiis ni Yezuan na makita itong ganito. Sa sandaling ito, bigla nitong binaluktot ang katawan at itinulak ang mga daliri ni Yezuan gamit ang dalawang maliliit na braso nito. Nakapagtataka, nagawa nitong kumawala. Saglit na natigilan si Yezuan. Nakatingin lang siya habang unang bumagsak ang ulo sa lupa. Pagkatapos, ang maliit na bagay ay gumapang ng mag-isa mula sa lupa. Matapos sumulyap kay Yezuan, tumalikod ito at tumakbo. Gusto mong tumakbo pagkatapos mong kainin ang pagkain ko. Si Yezuan ay sumugod at sinalo ito. Pagkatapos ay ipinagpalit niya ang isang maliit na hola mula sa devouring space at itinapon ito sa loob. Ang puwang sa hola ay bahagyang mas maliit kaysa sa maliit na bagay. Hindi ito makalabas, kaya tuloy-tuloy lang na matalo ang hola. Shut up, iniisip ko kung papatayin kita, sabi ni Yezuan sa mahinang boses. Sa pagkakataong ito, ang maliit na bagay ay tumigil sa paggawa ng kaguluhan at tumingin lang kay Yezuan ng may awa. Sa totoo lang, walang ideya si Yezuan kung ano ang maliit na bagay na ito. Parehong ang storage ring at ang devouring space ay hindi makapag-imbak ng mga buhay na bagay, ngunit ang maliit na bagay na ito ay aktwal na nakalukso sa devouring space. Ito ay talagang kakaiba. Sa makatuwid, nagpasya si Yezuan na ibalik ito sa Great Elder. Itinapon niya ang maliit na bagay sa devouring space at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Matapos makapasok sa menor de edad na Earth Core Realm, ang kanyang bilis ay hindi na isang bagay na maaaring abutin ng mga ordinaryong Heavenly Core Warrior. Bagamat naunang umalis si Joyan at ang apat pa, naabutan pa rin sila ni Yezuan. Pagkatapos noon, sabay-sabay na bumalik ang anim sa Soaring Heaven Mansion. Makalipas ang halos isang linggo, sa wakas ay nakarating na sila sa Soaring Heaven Mansion. Pagkarating, mabilis na umalis si Yezuan at tinungo ang Soaring Heaven Mansion. Kung hindi lang dahil nag-aalala siya na baka may mangyari kay Joyan at sa iba pa, bumalik siya ng mag-isa.
Pagdating niya sa lugar ng Great Elder, laking gulat niya nang malaman na nasa kakaibang kalagayan pa rin si Song Suijing at Adjudicator Song. May nangyari kaya sa kanila? Mahigit isang buwan na, naramdaman ni Yezuan na ang magkapatid ay nakalusot sa Heavenly Core Realm. Ito ay talagang natakot sa kanya. Matagal na siyang nakikipaglaban sa labas ng mundo, at halos mawala ng buhay ng maraming beses, ngunit nasa Late Earth Core na kaharian lamang siya. Ngunit, ang bilis ng paglilinang ng magkapatid na ito ay mas mabilis pa kaysa sa kanya, at ito ay talagang mahirap para sa kanya na tanggapin. Sa kabutihang palad, nagawa niyang kumbansihin ang sarili sa isang dahilan, at iyon ay si Song Suijing ang kanyang kasintahan. Dahil magaling si Song Suijing, hinanap ni Yezuan ang Great Elder, si Lin Wenyo. Sa sandaling ito, ang kagubatan ng kawayan ay muling natakpan ng isang ilusyon. Nang walang ibang pagpipilian, sumigaw si Yezuan ng malakas, "Dakilang Elder, nais ni Yezuan na makita ka." Wala pang isang segundo, ang pagbuo ng ilusyon ay inalis ni Lin Wenyo. Hurriek! Bumukas ang pinto ng kubo na gawa sa kahoy, at lumabas ang isang babaeng may puting buhok. Tumingin siya kay Yezuan at sinabing, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang iyong fiancé." Nagulat si Yezuan, hindi niya inaasahan na makikita ng isang tao ang kanyang iniisip. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta dito dahil lang kay Song Suijing. Tiningnan niya ang kalmadong ekspresyon ni Lin Wenyo at sinabing, "Great Elder, I wonder kung nakita mo na ba ang bagay na ito dati." Pagkatapos sabihin iyon, inilabas niya ang beast trapping cage mula sa kanyang nilalamon na espasyo. Ngunit sa sumunod na sandali, nagulat siya nang makitang bukas ang beast trapping cage, at wala sa loob ang maliit na bagay. Nadurog ang kanyang puso, nalaman niyang muli na namang naaapakan ng munting bagay ang lahat ng likas na kayamanan sa kanyang lumalamon na espasyo. F***, bastard ka, lumabas ka. Sa isang pag-iisip, hinawakan ni Yezuan ang maliit na bagay at itinapon ito sa beast trapping cage. Matapos makita ang maliit na bagay, ang mga mata ng dakilang elder ay kumikislap at nagsabi, "Ito ay isang bato na espiritu, isang uri ng kakaibang hayop." Ito ay isinilang mula sa mahahalagang ores, ngunit ito ay napakabihirang. Matapos marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan at sinabing, "Dakilang elder, ano ang silbi ng bagay na ito?" Ang kakaibang hayop na ito ay isang uri ng demonic beast. Kung ito ay aalagaan ng mabuti, maaari itong lumaki sa isang profound beast sa hinaharap. Maaari pa itong maging isang sacred beast na maihahambing sa isang spirit realm 4th stage. Paliwanag ni Lin Wenyo, sagradong hayop. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Hindi ba ang isang wyvern ay isang sagradong hayop? Ngunit Great Elder, ang oras ng paglaki ng isang profound beast ay tila napakatagal, muling tanong ni Yezuan. Tama, ngunit ang kakaibang hayop na ito ay iba. Ang rock spirit na ito ay higit na umaasa sa mga ores at iba pang mga forging na materyales. Hanggat ito ay kumakain ng marami, maaari nitong mapataas ang bilis ng paglaki nito. Sinabi ni Lin Wenyo, "Dahil marami kang likas na kayamanan, basta't alagaan mo ito ng buong lakas, maaari itong maging malaking tulong sa iyo sa hinaharap." Nang marinig ito, ang maliit na bato sa beast trapping cage ay kumurap ang mga mata nito. Tumingin ito kay Yezuan na parang nagsasabing, "Narinig mo ba iyon? Bilasan mo at palabasin mo ako." Nag-isip sandali si Yezuan. Ngunit, paano niya malalaman kung ang maliit na bato ay isang inred? Tatapakan ba siya nito hanggang mamatay kapag naging makapangyarihan na ito sa hinaharap? Kabanata 309, magtapos ng isang kontrata. Kontrata. Ipinaalala nito kay Yezuan na mayroong maraming mystical beast sa sistemang lumalamon. Nahanap na, slave contract, equal contract, symbiotic contract. Kaagad na nakahanap si Yezuan ng maraming bagay. Tumingin siya kay Little Shito ng palihim at nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti. Kinusat ni Little Shito ang kanyang mga mata at walang malay na umatras ng ilang hakbang. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition. "Great Elder, alis muna ako." Itinaas ni Yezuan ang kanyang kamao kay Lin Wenyo at umalis. Tumingin si Lin Wenyo sa kanyang harapan at tahimik na tumayo roon ng ilang sandali. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Sok, sok, sok,
tingnan mo kung hindi kita papatayin. How dare you eat my food and destroy my treasures? Pagkatapos umalis sa kagubatan ng kawayan, si Yezuan ay nagdala ng hola sa kanyang kamay at galit na nagmura. Kung tungkol sa maliit na bagay sa hola, ito ay tumatakbo sa paligid ng hola na para bang dumating ang araw ng katapusan. Mabilis na bumalik si Yezuan sa kanyang tirahan at isinara ang pinto sa likod niya. Inilagay niya ang hola sa kama at naka-cross-legged sa harap nito. Halika, 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 subukan muna natin ang mababang antas ng kontrata ng alipin. Naglabas si Yezuan ng scroll ng balat ng tupa at inilatag ito sa kama. Panipi-panipi, nagsimula siyang bamulong ng ilang salita na mahirap intindihin. Sa loob ng hola, si Little Shito ay nagulat at nagmamadaling iniunat ang kanyang kamay palabas ng hola. Tapos, may kaluskos, talagang binuksan niya ang hola. Pagkatapos, mabilis siyang nakatakas. Iminulat ni Yezuan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang tunog. Halos mamatay na siya sa takot. Ang batang ito ay talagang nakatakas muli mula sa bilangguan, sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Gayunpaman, ang maliit na bagay na ito ay higit sa isang demonyong hayop, hindi kahit isang espiritong hayop. Inabot ni Yezuan at sinalu ito. Sa tingin ko, mas mahusay na gumawa ng mataas na uri ng hola para sa mga hayop. Napaisip si Yezuan habang naglalabas siya ng bagong hola. Ito ay mas katangi tangi kaysa sa nauna at halos magkasing laki. Inihagis niya ang maliit na bagay sa loob at isinara ang maliit na bakal na pinto. Hindi mo naman mabubuksan ngayon, di ba? Ngumisi si Yezuan. Tanging ang elixir essence lang niya ang makakapagbukas ng hola na ito. Maliban kung sinira niya ang hola, ang maliit na bagay na ito ay hindi makakatakas. Ang maliit na bagay ay tumatakbo sa loob, na iniunat ang dalawang payat na braso na parang sumisigaw, "Palabasin mo ako." Hindi siya pinansin ni Yezuan at nagpatuloy sa pag-awit ng kanyang contract incantation. Panipi-panipi, makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang isang lilang bilog sa parchment. Pinutol ni Yezuan ang kanyang daliri at pinatulo ang kanyang dugo sa bilog. Sok-sok, tapos ka na. Inilagay ni Yezuan ang beast trapang cage sa loob at nagpatuloy sa pagbigkas ng incantation. Lumawak ang porma sayon sa pergamino at bumalot sa buong hola. Ding! Nabigo ang formation. Isang system notification ang biglang tumunog sa isip ni Yezuan. Ano? Nabigo. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Agad naman siyang nag-react. Marahil ito ay dahil ang antas ng Lil Thing ay masyadong mataas, kaya ang antas ng kontrata ay hindi sapat na mataas. Kontrata ng intermediate servant. Gumastos siya ng ilang DevR points para ipagpalit sa isang bagong kontrata. Makalipas ang 10 segundo. Ding! Nabigo ang formation. Mukhang kulang pa. Advanced Servant Contract. Sinimulan ni Yezuan ang kanyang ikatlong pagtatangka. Ang advanced na servant contract na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng kabuuang 500 DevR points. Ding! Nabigo ang formation. Muling tumunog ang parehong notification. Natigilan si Yezuan. Kahit na ang advanced servant contract ay hindi gumana. Hindi kailangan niya ng top tier 1. Clap clap clap. Nang makitang nabigo si Yezuan ng maraming beses, tuwang-tuwang sinampal ni Lil Thing sa beast trapping cage ang mga rehas. Kung may bibig man ito ay tiyak na matatawa ito hanggang sa malaglag ang mga ngipin. Huwag kang matuwa sa aking kamalasan. Ikaw ay aking bilanggo ngayon. Mas mabuting sundin mo ako ng masunurin. Basta't sinusundan mo ako, magkakaroon ka ng masasarap na pagkain araw-araw. Ano sa palagay mo? Nagsimulang pilitin si Yezuan. Umiling si Lil Thing, na nagpapahiwatig na wala itong gusto kundi kalayaan. Heto, ibibigay ko sa iyo itong intermediate earth weapon. Nagpalit si Yezuan ng isang intermediate earth weapon, pagkatapos ay binuksan ang beast trapping cage. Bagamat gustong tumakbo ni Lil Thing, nahawakan niya ito pabalik sa pamamagitan lamang ng isang kahabaan ng kanyang kamay. Hindi siya natakot na tumakas si Lil Thing. Nang makita ni Lil Thing ang middle-rank earth artifact, agad na nagningning ang mga mata nito nang sumugod ito. Pagkatapos, lumitaw ang isang bitik sa ilalim ng malalaking mata nito, at kinagat nito ang talam. Dam, may bibig ka. Nagulat si Yezuan. Habang siya ay nabigla pa, talagang nilamon ni Lil Thing ang buong intermediate earth weapon.
Ito ay maihahambing sa aking sword devouring technique. Bumantong hininga si Yezuan, pagkatapos ay nagtanong, ano sa palagay mo? Hanggat sumunod ka sa akin, makakain mo ang mga bagay na ito araw-araw. Itinikom ni Liu Thing ang bibig nito, ngunit umiling pa rin. Damn you ate my food and you still dare to refuse. Inabot ni Yezuan, at isinabit ang Liu Thing patiwarik. Sumenya si Liu Thing. Natigilan si Yezuan, pagkatapos ay nagsabi, ibig mong sabihin hindi ito sapat. Tumango si Liu Thing. Sige, subukan mo ito. Ipinagpalit ni Yezuan ang isa pang high-grade earth artifact na nagkakahalaga ng 5 Dev-Art crystals. Nilamon ni Liu Thing ang espada sa loob ng ilang segundo. Ano sa tingin mo? Tanong muli ni Yezuan. Umiling pa rin si Liu Thing, saka muling nag-gesture. Ano, gusto mo ng 100? Nagulat si Yezuan. Ang 100 upper earth weapons ay nagkakahalaga ng 500 devouring crystals. Ang ibig sabihin ng Liu Thing ay kailangan nitong kumain ng ganoon kadami sa isang araw. Kung ito ay kumakain ng 500 mga lumalamon na kristal sa isang araw, kung gayon ito ay makakakain ng 15,000 sa isang buwan. Hindi, 5. Nagsimulang makipagtawaran si Yezuan. Umiling din si Liu Thing, saka muling nag-gesture. 70, 10, 80, 15, 70. Sandaling nagtalo ang dalawa, pagkatapos ay nagkasundo sa 30. 30 upper earth weapons sa isang araw ay nagkakahalaga ng 150 devouring crystals. Iyon ay magiging 4,500 devouring crystals sa isang buwan. Sa pagkakataong iyon, sapat lang ang mga devouring crystal ni Yezuan para pakainin si Liu Thing sa loob ng 3 buwan. F***, masyado ka talagang humihingi. Fair na, naglabas si Yezuan ng isa pang intermediate contract. Ding! Nabigo ang kontrata. Magsasayang ako ng isa pang advanced contract. Masakit na ipinagpalit ni Yezuan ang isa pa. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakarinig siya ng system notification na kakaiba sa iba. Ding! Successful ang kontrata. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Yezuan na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Sa wakas ay matagumpay na nabuo ang kontrata. Ding! Ang host ay bumuo ng isang kontrata ng alipin sa Rock Spirit. Mangyaring bigyan ito ng pangalan. Kailangan ito ng pangalan. Medyo nagulat si Yezuan, pagkatapos ay nagtanong, anong pangalan ang gusto mong itawag dito? Ipinikit ni Liu Thing ang malalaking mata nito. Hindi ito makapagsalita, kaya hintayin na lamang nitong pangalanan ito ni Yezuan. Liu Thing, Liu Thing, Liu Thing, Liu Foodie, Liu Rock, alin ang gusto mo? Binasa ito ni Yezuan isa-isa. Umiling-iling si Liu Thing para ipahayag ang kawalang kasiyahan, pagkatapos ay muling nag-gesture. Oy, gusto mo ng magarbong pangalan? Sige, pag-isipan ko. Saglit na nag-isip si Yezuan, pagkatapos ay sinabi, Erdan, Tainiu, Gosheng, ano sa palagay mo? Kabanata 310, Wei Zhenchen. Kung gusto mong umakyat sa taas, dapat okay lang sina Merong Erden, Wang Fu Tainiu, at Xuanyuan Gosheng, di ba? Sabi ni Yezuan. Umiling pa rin si Liu Thing. Tapos Wei Zhenchen, Optimus Prime, Jingpo Tian. Patatas, not, kamatis, patatas. Sinubukan ni Yezuan na pangalanan ang ilan pang pangalan. Sa pagkakataong ito, ang maliit na bagay ay nag-alinlangan saglit na nag-iisip, at pagkatapos ay nag-gesture. Ano, gusto mo yung una? Masyadong walang lasa yan. Bakit hindi mo ito tawaging iron pillar? Mas madaling bigkasin iyon, sabi ni Yezuan. Ngunit sinong mag-aakala na tatalon si Liu Thing at sasampalin si Yezuan sa ilong? F***, Wei Zhenchen ay Wei Zhenchen. Si Yezuan ay walang magawa at mabilis na pinangalan ng Liu Thing. Ding, matagumpay ang pagpapangalan. Liu Thing, hindi, dapat itong tawaging Wei Zhenchen ngayon. Matapos itong matagumpay na pangalanan, nagkaroon ng karagdagang attribute panel sa system ni Yezuan. Isa itong kolum ng mga item. Pangalan, Wei Zhenchen. Uri, Rock Spirit. Kasalukuyang antas, maagang yugto ng True Spirit Realm. After eating so much, it's only at early stage True Spirit Realm. What a scam! Medyo walang magawa si Yezuan.
Sa sandaling ito, ding, ang attribute panel ay na-activate na. Ang Thousand Beasts Bloodline Advancement Route ay na-update na. Nang marinig ito, hindi sinasadyang lumipat si Yezuan sa Bloodline panel. Bloodline ng Thousand Beasts. Pagsulong na ruta 1, lakas. Ang kasalukuyang antas ng pag-unlad ay 0. Ang bawat pagsulong ay nagpapataas ng lakas ng magkabilang kamay ng 10%. Pagsulong na ruta 2, liksi. Ang kasalukuyang antas ng pag-unlad ay 1. Ang bawat pagsulong ay nagpapataas ng bilis ng paggalaw ng 10%. Ruta 3 ng pagsulong, bilis ng paglago ng halimaw. Ang kasalukuyang antas ng pag-unlad ay 0. Ang bawat pagsulong ay nagpapataas ng bilis ng paglago ng halimaw ng 10%. Ruta ng pagsulong 4, mga katangian ng halimaw. Ang kasalukuyang antas ng pag-unlad ay 0. Ang bawat pagsulong ay nagdaragdag sa mga katangian ng halimaw ng 10%. Ruta ng pagsulong 5, pagpapalawak ng halimaw. Ang kasalukuyang antas ng pag-unlad ay 0. Ang bawat pagsulong ay nagbibigay daan sa pagpapaamo ng isa pang halimaw. Mayroong 3 higit pang mga ruta ng pagsulong para sa Thousand Beasts Bloodline. Halos lumuwa ang mga mata ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong epekto ang Thousand Beasts Bloodline. Hindi masama ang mga ruta ng pagsulong na ito. Sa kasamaang palad, hindi ko na na-encounter muli ang Devourer Beast. Walang magawang umiling si Yezuan. Pagkatapos, muli niyang ibinaon ang kanyang kamalayan sa Devouring System at direktang pumili ng Mystical Beast Growth Plan na nagkakahalaga ng 1,000 Devouring Crystals. Eto, kainin mo ito. Makakatulong ito sa iyong paglaki ng mabilis. Binuksan ni Yezuan ang isang pakete ng pulbos. Walang alinlangang nilunok ito ni Wei Zhenchen. Naramdaman nito na walang epekto. Kaagad, inabot nito at hiniling ang natitirang high-grade earthly tool. Sige, little foodie, kunin mo na. Agad na ipinagpalit ni Yezuan ang 29 na high-grade earthly artifacts. Ang maliit na bagay na ito ay kailangang kumain ng 150 Devar crystals sa isang araw. Kung hindi siya nakahanap ng paraan upang kumita ng pera, siya ay magiging mahirap. Ang maliit na bagay ay natapos ang lahat ng pagkain sa ilang mga kagat at pagkatapos ay hiniling na bumalik sa devouring space upang magpahinga. Hindi rin nakaimik si Yezuan, ngunit sa pagkakataong ito, direktang inilagay niya ang maliit na bagay sa kanyang storage space. Kakapalat lang niya sa monster space na ito. Hanggat nananatili sa loob ang monster space, mas mabilis itong lalago kaysa sa labas. Ngayon, ang usapin ng Heavenly Yuan sect ay natapos na. Matapos bumalik si Mo Zion at ang iba pa sa Soaring Heaven Mansion, inayos nila ang mga disipulo at naghanda na muling itayo ang Heavenly Yuan sect. Sa pagkakataong ito, ang Heavenly Yuan sect ay nakakuha ng maraming mystical beast cores. Ang ranggo ng buong sekta ay malamang na tumaas ng marami. Gayunpaman, pagdating sa inner cores, ang Soaring Heaven Mansion ay marami sa kanila. Sapat na yun para tulungan ang lahat ng mortal core na disipulo sa Soaring Heaven Mansion na makapasok sa Earth Core Realm. Napaka-busy ng Heavenly Yuan sect, at gayon din ang Soaring Heaven Mansion. Gayunpaman, si Yezuan ang may pinakamaliit na libreng oras. 1 linggo lamang pagkatapos niyang bumalik, naglaan ng oras si Grand Elder Joyan para hanapin siya. Supreme Elder, bakit ka nandito? Si Yezuan ay nakikipaglaro kay Wei Zhenchen sa looban. Nang makita niya si Joyan, medyo nagulat siya. Narito ang matandang ito upang sabihin sa iyo na si Kai Jing at ang iba pa ay lumabas sa pag-iisa. Diretsyong sabi ni Joyan. Ano, lumabas na sila. Tuwang-tuwa si Yezuan nang marinig niya ito. Matagal nang nag-iisa, ang magkapatid, at sa wakas ay nakalabas na rin sila. Ngunit pinagsasama-sama pa rin nila ang kanilang paglilinang, kaya't maaaring kailanganin nila ng ilang oras. Sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita ni Joyan, inakay niya si Yezuan patungo sa Soaring Heaven Peak. Nang dumating si Yezuan sa pintuan ng cultivation room ni Joyan, siya ay natigilan. Sa sandaling ito, ang isang gilid ng pinto ng cultivation room ay nagyelo, at ang kabilang panig ay nasusunog na pula. Kakaiba ang itsura nito. Habang pinagsasama-sama nila ang kanilang paglilinang, hindi ka dapat pumasok. Kakaiba ang enerhiya sa loob, muntik na akong mabuga ngayon.
Hintayin mo silang lumabas ng mag-isa. Medyo nahihiya na sabi ni Joanne. Isa siyang Heavenly Core Warrior, ngunit halos mabaliw siya dahil lang sa pagbukas niya ng pinto. Kung ito ay kakalat, ito ay isang kahihiyan sa kanyang reputasyon. Sige, natural na hindi sila aabalahin ni Yezuan. Sai, nahihiya ako, kailangan ko pa ng ilang araw bago ako makalusot sa unang Heavenly Core Realm, pero nasa Heavenly Core Realm na rin sila. Sabi ni Joanne na walang magawang ekspresyon. Nasa Heavenly Core Realm na sila. Matapos marinig ang sinabi ni Joanne, si Yezuan ay nagkaroon din ng walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay nasa Late Earth Core Realm lamang, ngunit sina Song Suijing at Song Haiju ay nasa Heavenly Core Realm. Ngunit, hindi ito isang masamang bagay, dahil ang pagkakaiba sa lakas ay hindi masyadong malaki, maaari niyang isama si Song Suijing sa hinaharap. Ang dalawang lalaki ay naghihintay sa labas ng pinto ng kalahating araw. Pagkatapos noon, tuluyang bumukas ang pinto ng cultivation room. Bitik, bumukas ang pinto ng cultivation room, at lumabas ang dalawang figure mula sa loob. Yezuan, si Song Suijing na kalalabas lang mula sa special cultivation room ay agad na nakita si Yezuan. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa kanyang mga bisig. Ang tagal mo nang nagsasaka, dapat pagod ka diba? Marahang hinaplos ni Yezuan ang buhok ni Song Suijing. Matagal na ba tayong naglilinang? Nagtatakang tanong ni Song Suijing. Mahigit isang buwan na, paalala ni Joanne sa kanya. Napakatagal na. Lumingon si Song Suijing at tumingin kay Song Haiju. Pakiramdam niya ay 1 o 2 araw pa lang ang lumipas. Sige, dahil nakalabas ka na sa iyong liblib na paglilinang, oras na para pumasok ako sa liblib na paglilinang. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok si Joanne sa isa pang cultivation room. Marami na siyang na-absorb na inner cores, at sa loob ng ilang araw, makakalusot na siya sa minor heavenly core realm. Naramdaman ni Song Haiju ang kanyang lakas, at napagtanto niya na ang kanyang lakas ay 100 beses na mas malakas kaysa dati, at ang kanyang pangangatawan ay bumuti rin. Hindi niya napigil ang sabihin, akala ko napakalakas ng Divine Core Realm, ngunit hindi ko inaasahan na makakalusot ako sa Heavenly Core Realm ng napakabilis, ito ay hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito, biglang may naalala si Yezuan, pagkatapos ay nagtanong siya, "O tama, kuya, gagamit ka na ba ng palakol bilang iyong sandata mula ngayon?" "Tama, gumamit na ako ng ibang armas dati, pero the best pa rin ang palakol. Tsaka tignan mo katawan ko, sa tingin mo babagay sa akin na gumamit ng espada?" Tumango si Song Haiju, "Kung ganun, may bloodline seed ako dito, you can try it." Naglabas si Yezuan ng isang napakalinaw na binhi ng bloodline. Ito ang bloodline ng Axe King na ipinagpalit niya sa mismong lugar, at pareho ang epekto nito sa bloodline ng Sword Emperor. Ito ay